Hi Gemini, this is Jav. Welcome po sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini. Your weekly gabay, June 16 to 22, 2025. Para po ito sa iyo, Gemini, your weekly gabay, June 16 to 22, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Mga ganap po for this week para kay Gemini ay need 3 cards po. Gemini. Okay. Love is blooming. Nagkaroon ka ng time para sa iyong sarili. Inaalagaan mo yung sarili mo. You love yourself more. May nakita rin akong romance, attraction, affection. May solusyon na sa inyong problema. May sagot sa inyong mga katanungan. Nakatanggap ka ng advice. And this is also success and opportunity. And nagkaroon ng stability, security. Nagkaroon ng support. This is good fortune. This is career stability. May dumating na opportunities or project na bibigyan mo siya ng long-term plans. Bibigyan mo rin ng aksyon. So, ang ganda. Maganda po. So, claim nyo po. Energy po ni Gemini. For this week, June 16 to 22, 2025. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say pinupush ng cards nyo yan. Like for example, nanood kayo sa isang video natin, Gemini, at ngayon sa inyong weekly gabay tarot reading, at may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan nyong bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So ano yung energy ni Gemini? Balance, stability. Ito yung lumabas sa inyong oracle cards kanina na may stability. Nagkaroon ng pagkakaisa. May kasiyahan buhat sa paglilibang.
This cards reminds you na magkaroon ka ng balance sa schedule mo, panahon sa sarili, panahon sa pamilya, panahon sa partner. Kasi nakikita ko dito na buhos ang oras sa trabaho, buhos ang oras sa travel, sa mga ginagawa. So, kailangan po ng pagbalansa dito. Kasi kung overspending na sa isang bagay, usually yan yung sinasabi dito na, Gemini, balansehin. Kasi alam nyo naman, pag over, 'di ba? Nakakasama yan. Nakakasama yan sa iyo. Like overspending sa trabaho, mapapagod ka niyan. Sa susunod na araw, kasi pagod ka, 'di ba? Sa susunod na araw, hindi ka na magiging productive kasi nga pagod ka. So you have to take care of yourself. Balansehin ang oras, panahon sa sarili, panahon sa pamilya, panahon din sa partner mo. Ang ilan sa inyo dito nagdadalawang isip na gumawa ng desisyon. If you are going to travel, enough ba ang money mo, or any kind na gagawin mo, any situation na gagawin mo ngayong week na ito, nagbabalanse ka dito. Mag-go ba ako or hindi? May nakita rin ako dito na humihingi ng atensyon sa iyo. Kasi nga, buhos ang oras mo. Okay? Buhos ang oras mo sa daily routine nyo. So, may humihingi ng atensyon sa iyo. At may sabi rin ng card nyo dito na tamang pag-manage sa inyong pinansyal at budget para mas lumago pa ito. Para mas lumago pa ang inyong kaperahan. May nakita rin ako ditong nag-iisip, malalim ang iniisip. Nakikita ko yung pagod mo dito. Pagod, malalim ang iniisip, nagmuni-muni, stagnation, pagwawalang kilos. Malalim ang iniisip, nire-restrict mo yung sarili mo. Or nagkaroon ng kawalang interes. Pwede din na may alok sa'yo, kasi nga may alok dito sa inyong oracle cards. Sabi ko sa inyo na binigyan nyo ng long-term plans, right? Pwedeng may alok na pinag-isipan mo ng mabuti. May pipiliin ka. So, gumagawa ka ng best choices and best decision. Naging wiser ka. At naging wiser ka at guarded ka kasi ayaw mo nang magkamali. Ayaw mo nang masaktan, ayaw mong magkamali kasi may nangyari sa nakaraan na ayaw mong maulit-ulit. Para makapili kayo ng best decision, best choices pa yan, makapili kayo ng best choices. Konkretong plano. Kasi sa konkretong plano may kasamang gather factual information, experiences, para mabalanse mo. So, sabi ng card dito, para makapili kayo, balansehin nyo. If not enough, gather factual information or talk to your mentors. Ang ilan nga sa inyo dito na may parating sa inyo na bagong tao, lalo na sa mga single. Kaya gusto mong pumasok na sa buhay ng pag-ibig. Kaya lang may nangyari sa nakaraan na pwedeng na-stuck ka. Kumbaga, nililimit mo na yung sarili mo, na ayaw mo masaktan, na ayaw mo mangyari yung ulit. Oo. Gusto mo pero
mas tumitimbang dito na wag muna. Miss Jove, may forgiveness, na forgive ko naman yung tao. Pwede mo na forgive mo na. Pero yung nangyari sa nakaraan yan yung nakikita kong fear or ayaw mo talagang mangyari ulit. Ayaw mong yung isipin yung nangyari sa nakaraan. Kasi nga, nakita ko dito much more busy kayo sa trabaho nyo. Para sa pangarap nyo. Or pwede din, hindi to sa buhay, relasyon. Pwede din sa isang tao na yung may nangyari, may nasabi, may nangyari na hindi mo nagustuhan, na hindi ka naka-move forward. Tapos may pagkakataon ngayon na ayaw mong mangyari ulit, kaya naging guarded ka. Sabi ng card dito, labanan mo yung nararamdaman mo. Alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate ka. Kasi kung makakulong ka dito sa inyong mga nangyari na, yung feeling stuck ka, walang mangyayaring pagbabago. Magiging unproductive kayo ngayong week na ito. So sabi ng card dito, kailangan maging willing kang mag-move on from the past para bumukas yung new doors for you. Willingness po. Spirits, guide angels, archangels, guardian angels, message pa para kay Gemini. Outdoors, sabi po ni Archangel Jophiel dito, go outside, Gemini. Get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Kasi kung magkakaroon kayo ng stress, hindi ka makapag-isip ng maayos niyan. So this card, Archangel Jophiel advised you na magkaroon ng panahon sa inyo sarili. Mag-meditate, kung able sa inyo, kung pwede sa inyo, long walks, mag-connect sa inyong nature. Pwede din dyan lang sa bahay na mag-meditate kayo, mag-relax kayo na wala kayong ibang iniisip, kundi mag-connect sa inyong sarili. Para kasi it will refresh your energy. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na at baka gawa ka ng mga magiging productive ka na sa pagbalik mo. Okay? Yan po yung advice ni Archangel Jophiel. Career and money po ni Gemini for this week po. Andito po si Angel of Wisdom. Sa career and money niyo po, this is mahigit pa yung success. Ito po ay isang victory. So, congratulations, Gemini. Victory, mas lumawak yung ambisyon niyo sa buhay, kontrolado na, naging balanse na. Some of you nag-build ng structure, or bahay, or negosyo, or nag-build ng plano. Plano para kasi mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. And you are very confident here. Nagkaroon ng personal power, authority, and protection. Kalma ka. Alam na alam mo yung gagawin mo. Mahusay ka sa mga ginagawa mo. You are very inspired here. Inspired in taking an action. Nakita ko nga dito na magaling ka na leader. Maaaring maging kampante ka sa kung anong sitwasyon. Oo. At
Rather than na kayo ay mahilig magbigay ng tulong dyan sa mga ginagawa mo sa trabaho ba, sa negosyo, nakikita ko dito na may tinutulungan ka, okay? Malaki ang influence mo sa kapwa mo. Tinutulungan mo yung kapwa mo, yung mga kasamahan mo. Rather than boss ka dyan or may-ari ka ng negosyo. So, very confident kayo dito. Magagawa mo yung mga gusto mong gawin. Makukuha mo yung gusto mong ma-achieve. Kasi nga, you are very confident here, matured enough na. And nakita ko dito na na-reach nyo na yung financial maturity. Ang ilan sa inyo nag-build ng own rules. Di ba? May house rule yan. Bawat ko sa company, sa negosyo, may gumagawa ka ng own rules. Okay, so kontrolado na. This is good. Malaki ang influence mo sa kapwa mo. And this is wealth and generosity. Yes, yaman. Oo, naka-receive kayo ng malaking blessings, Gemini. So, more blessings to come. Claim niyo po. And, yes, more blessings to come. Why? Naging generous kayo. Babalik yan sa'yo, Gemini. Yung sabi ko sa inyo na boss kayo, amo, nakikita ko talaga dito. 2 card. Kung hindi man kayo boss or amo or may-ari ng negosyo, magaling na leader, may nag-take lead ka. Nag-take lead ka dyan. And pwede din may nagbigay ng tulong sa iyo. May nagbigay ng inspiration sa iyo, which is yung mga taong boss mo, amo, mentor ba. Pero most likely nasa posisyon kayo. So financial stability, kitang-kita ka po dito, kaya naging generous ka, which is maganda. At yung sabi ng card dito, 2 card kasi nagsabi dito na magaling ka na leader. Maraming umaasa sa iyo. So ang pagtaas ng tagumpay sa kaperahan, sa pananalapi at katatagan ay nasa iyong kamay na. 2 card na mismo nagsabi dito, very confident ka, palagay ka na. Alam na alam mo yung gagawin mo. Hawak-hawak mo na yung tagumpay. 2 card na mismo nagsabi dito. Maaring may kasosyo na parating po or may magbigay ng puhunan sa iyo upang tulungan ka sa pagkamit ng iyong layunin. So financial stability at sobrang generous mo. Matutuwang universe sa iyo niyan. Okay? Investment. Sabi po dito, your finances are improving and expanding. See? Kanina ko pa to sinabi dito. Sa 2 card mo na balance na, kontrolado na, stability and financial stability. Naabot mo na yung financial maturity. So your finances are improving and expanding. Dito pa lang, your money matters will improve at mas mag-improve pa kasi may expansion akong nakikita dito. Now is a great time to make an investment. Gawa po daw kayong investment po kung maaari po. Set a solid foundation. So matibay na foundation po ay kailangan. And the fruits of your labor will follow. See? Ang ganda. So, this is a co-signal na magawa kayo ng investment kung maaari po. Kasi may potential talaga siya na magbunga ng maganda. Andito po si Angel of Prophecy.
Nagbigay ka ng pasensya. Actually, may sacrifice dito, may waiting, naghihintay ka. Okay. Sa mga single po, ayaw nyo pa ng commitment. May ibang maliligaw na friend zone mo po. Gusto nyo mag-invest, katulad nung sinabi dito sa energy cards nyo, na gusto nyo mag-invest para sa inyong sarili. Yung mag-focus kayo sa inyong sarili. Naunahin nyo muna yung sarili mo. So, nakaset na dito. Okay? Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, so pay attention kasi ang ilan sa inyo, hindi ko sinabi na para sa lahat ha, sa makaka-resonate lang po. Sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, nag-iisip kayo dito kung worth it ba magstay kasi ilang years na, wala pang nangyaring growth, walang pang nangyaring level up. So may mga question dito. Baka kailangan pong pag-usapan yan. And kailangan po ng time for reflection dito. Okay? So, at the end of the day, sa week na ito, mag-spend time ka sa mga tao na nagbibigay ng inspiration sa iyo and motivation. May sinasabi rin dito sa mga single na makakatagpo ka ng partner through friends connection. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, this card tells you na mas mag-grow pa ang inyong relasyon. May plano kayong mag-travel or mag-decorate ng bahay. Pwede yung project din ito. Okay, so ang ganda. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Gemini, see you tomorrow. Maraming salamat po.